Hi everyone, this is Cable Vlog. Sa Filipino actor based here kita Saudi Arabia and welcome back to my channel. Agad-agad gawa natin reaction video. Ang Barda compilation, hindi tayo titigil hanggat hindi natin ito nauubos. So without further ado, let's start this reaction video. Ano to? May mga interviews kasi dito na hindi naman pinapakita sa TikTok eh. Any message this Women's Month? Women's I'm Month. just so proud to all the ladies na nakatakbo ko today. Ang gaganda ng mga katakbo ko. I felt very safe kasi I'm around I felt all very the women. safe. And, well, a wise woman once said, Ayan. Bakit naman paulit-ulit ang ano? Bakit naman paulit-ulit tayo sa Barda? Sa ano? Hi Barbie, so you joined the women's run today and you wish Wait lang ah. Anyways. run today and you wish message this women's month po. any message this Women's Month? I'm just so proud to all the ladies na nakatakbo ko today. Ang gaganda ng mga katakbo ko. I felt very safe kasi I'm around all the women. And, well, a wise woman once said, I am too. Si Jillian. Anyways, punta tayo dito. Ito, si Miss Davids, may balita. Anong chika ni Miss Davids? Miss Barbie Portesa, abay Oh. binuksan ang kanyang puso patungkol sa issue ng situationship, no, sa isang Ay. relationship, sa isang parang sitwasyon ng isang magjowa, in other layman's term, no, sa pag-uusapan natin yung kanyang mga pahayag patungkol sa bagay na ito kasi medyo controversial yung mga pinakawalan niyang salita patungkol dito. Ito ba'y patungkol kay David Licauco or what, no? So yung pag-uusapan natin. But Okay. before that, sabi po ng isang pahayag Wait ni Miss lang. Barbie Portesa kasi may mga balita po na Kailan lumalabas to? ngayon sa social media patungkol po dun sa tinatawag na situationship. Meron po Ah. kasing interview si Miss Barbie na parang pinaliwanag niya yung sinasawag niyang Barbie Portesa call situationship early sign of uncertain love. Pag sinabi kasing uncertain, parang hindi siya sigurado nga doon, hindi sure sa'yo. Ayun. Ang payag ni Barbie Portesa tungkol sa tinatawag na situationship ay isang matapang at makabuluhang pananaw sa modernong pakikipagrelasyon. Lalo na sa panahon ngayon Yes. na tila Open mas ba siya uso for ang situationship? almost, labelless at bahala na kung saan mapunta kaysa sa malinaw na commitment. Sa kanyang panayam, ang walang kwentang podcast na ibinahagi, Walang no, yun yung kwentang title ng podcast. YouTube, Oh, walang hindi ko to walang alam. kwenta ha, pero may kwenta siya actually. So sabi dito, ang walang kwentang podcast ibinahagi niya sa naranasan na rin niyang ma-fall sa taong hindi sigurado sa kanya. At dito pa lang makikita na hindi siya nagsasalita bilang artista lamang, kundi bilang isang taong dumaan sa totoong emosyon. So Okay. hindi po masasabi ni Barbie ito pong sitwasyon na to kung hindi niya naranasan, no? Parang sinasabi niya na meron siyang isang tao na talagang minahal, na pamahal siya, pero ang ending hindi para sigurado. Diba? Ganon po yung sinasabi dito ni Miss Barbie Portesa. Aha. So, ang opinion ko lang patungkol dito sa tinatawag na situationship, ang situationship ay red flag at hindi romantic phase. Sa totoo lang, marami ang romanticize sa situationship para sa iba. Exciting ito dahil walang pressure, walang label, at parang laro lang. Pero ang punto ni Barbie na ito raw ay early sign na hindi sigurado sa'yo ang isang tao ay napaka-realistic at emotionally intelligent na pananaw, which is true kasi ganito yan eh. Kapag po kasi tinawag na situationship, masaya kayo, nagde-date kayo, nag-holding hands kayo, nagkikiss kayo, nagpupuyat kayo sa isa't isa. Alam ko, kasi parang yun true. yung uso ngayon sa mga Gen Z, di ba? Pero kasi dati, sa panahon po natin, sa panahon po ng mga, ako po kasi, I am 42 years old now. Ay, taray, And, bagets. ilan lang naman kasi naging jowa ko, no? Hindi naman ako ganun karami mga naging jowa ko. Kaya,
naiintindihan ko yung mga pino-point out ni Miss Barbie kasi sa age kasi ni Barbie, parang yung situationship na yun is hindi yun yung kind of love na hinahanap niya. Kasi Okay. parang para sa kanya, kung talagang trip mo ko, kung talagang gusto mo ko, dapat sure ka doon sa nararamdaman mo. Ganun yung sinasabi ni Barbie. Ayaw niyang pumasok sa isang relasyon na situationship kasi red flag talaga yun eh. Kasi ganito yan. Yun nga, tulad ng sinabi ko, nagpupuyat, tapos nagde-date kayo. Talagang as in, kala mo magjowa kayo, pero wala kayong label. Ang True. sakit. At- Napakasakit naman nung ganun, di ba? Parang umaasa ka, lalo ng mga babae, parang talong-talo tayo dun. Kasi umaasa tayo na itong taong to nag-i-spend ng time, nag-i-invest ng emotion, nag-i-invest ka rin ng emotion para sa lalaking to, pero ang ending, di ka pala gusto. Hindi True. pala siya sure dun sa nararamdaman niya para sa'yo. That's what you call a situationship na relationship, So, yun yung tinutukoy dito ni Barbie na ayaw niya. Sabi niya na hindi lahat handang tanggapin ang ganitong katotohanan. Bakit? Dahil minsan mas gusto ng tao ang ilusyon kaysa katotohanan. So parang magkasama kayo, parang ilusyon lang yung yung nararamdaman ninyo na hindi kayo sigurado na kayo ay nagkakaroon na kayo ng understanding sa isa't isa, pero pag dumating yung time na nakakita ko ng mas better sa'yo, is iiwan kita kasi wala naman tayong label. Parang ganon, 'di ba? Hindi mo True. siya kinukulong Situationship. dun sa relationship na meron kayo. Parang Taray. ganon yung situationship Love na guru ayaw pala ni ito si Miss Barbie. Love Dahil guru minsan pala. mas gusto ng taong ilusyon kaysa katotohanan. Mas madaling umasa kaysa umalis. Ngunit ang tama, sinabi niya, kung gusto ka ng isang tao, hindi siya magdadalawang isip. Which is true, 'di ba? Kung talagang gusto ka ng isang tao, hindi yan mag-iisip na gusto ko ba talaga to or parang good time lang to or pampalipas ng oras, ganon. Ang linya niyang madali ang love para sa akin. Alam kong agad kung bet ko yung guy, sabi niya. Ang nagpapakita ng maturity, hindi ito pagiging choosy, ito ay pagiging malinaw sa sarili. Iyon ang mahalagang lesson. Clarity is self-respect, sabi niya. So, kahalaga ng linaw sa relasyon. Ang mensahe ni Barbie ay hindi lamang para sa mga single, kundi para sa lahat ng mga dating stage. Ang isang relasyon na nagsisimula sa kalituhan ay madalas nagtatapos sa sakit. Hindi naman masama ang getting to know stage, pero iba yung sa situationship. Ang healthy na pag-uusap na may direksyon. Ang situationship ay madalas paikot-ikot lang kayo. For example, diba nasa deep na kayo yung pinagsamahan ninyo. You invest too much of your time. Oo. Pero ang ending, hindi pala talaga kayo. Hindi pala talaga kayo sigurado sa isa't isa. So, kaya parang red flag yun para kay Miss Barbie. Sabi niya, sa psychology ng relationship, ang uncertainty ay isang pinakamalaking sanhi ng anxiety. Kapag hindi malinaw ang status, nagkakaroon ng overthinking, self-doubt, emotional dependency, fear of asking questions. Parang natatakot ka magtanong, nasan na ba tayo? Parang gano'n, di ba? And kaya tama ang babala niya na iwasan ito kung maaari, hindi dahil bawal, kundi madalas hindi ito healthy. Nakakaapekto ba ang personal na experience sa pananaw niya? Ang sagot, oo. At ito ang nagpapalalim sa kanyang insight. Hindi siya nagsasalita bilang idealist, kundi realist. Inamin niyang naranasan niya ito at doon nagmumula ang kanyang advice. Mas tumatatak ang payo kapag galing sa karanasan kaysa sa teorya. Ngayon ang tanong ng lahat, sino ba yung tinutukoy ni Miss Barbie Forteza na Ayan. parang nandun na sila sa punto na parang they are parang okay na sila, nagde-date sila, okay yung kanilang Sino nga ba? pagsasama, nakikita Gusto nila ko na malaman. talagang they really As love your each chismosang other, friend. nag-holdingan sila, nagde-date sila. Sino kaya yung tinutukoy ni Barbie? Kasi parang parang matotrauma kapag ikaw ay babae at di ka sanay sa ganong klase ng situation. Matotrauma ka eh, 'di ba? Parang Thoughts. baka mamaya may mga susunod na manliligaw kay Miss Barbie Forteza tapos sasabihin, okay ba yan? Ganyan. Parang na ba? Sincere na ba tong taong to? Parang magkakaroon ka tuloy ng doubt kung
ito ba ay totoo na ba talaga yung nararamdaman nito para sa akin or ginagawa niya lang to dahil parang ano lang ini-enjoy niya lang yung company nitong taong to, 'di ba? So yun po yung tanong ng marami, 'di ba? Mahirap naman kasi tayo magbintang pero I made for sure na hindi po yun si David. Hindi si David Licao ko yun. He's not that type of a person na ganun. Kasi si David po yung klase ng tao na kapag gusto ka niya, ipapakita niya sa ipaparamdam niya sa'yo. Ganun siya eh. And maaaring yung mga tao na to, yun yung mga dati pang nakasama ni Miss Barbie Fortesa. Sabi nga nila, maaaring taga-sparkle siya at yung mga dati niyang collab team, 'di ba? Na parang okay kayo pero hindi naman pala sila nagkatuluyan. So, yun yung kanyang yun yung kanyang pananaw patungkol dito. Ito po yung isa sa mga major reason na tinitignan ko kung bakit si Barbie sobrang choosy niya ngayon. Sobrang talagang iniisip niya muna at pinag-iisipan niya ng todo if talagang worth it ba na maging karelasyon niya to, worth it ba na pumasok na ba siya sa relasyon. Parang ngayon mas nagiging picky na siya, mas nagiging choosy na sa kung sino yung lalaking papapasukin niya sa buhay niya ngayon. So yun po yung dapat nating Kasi may sasabihin ako, pero hindi ka sure, ma'am. Baka may pinapasok na sinisecret lang. Chalas! pray for Barbie na matagpuan Diba? niya yung right guy para sa kanya. Kasi Anyways, that is our for today's video. This is Kay Vlogs. See you on my next vlog. Naubo ako.